Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, pag-usapan na po natin, eto mga nakita po nating balita. May babalikan lang ako mga kababayan ha, kasi kahapon, kung matatandaan po ninyo na talakay natin at saka nung nakaraang araw, yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo patungkol po dito sa PCSO na kung saan kapag ka daw po may nananalo, ang dapat daw gawin mga kababayan ay ilabas po yung pagkakakilanlan. So ngayon, di ba kinontra natin yon? Sinabi natin mga kababayan na para sa atin, sa sarili po natin opinion mga kababayan, hindi po dapat. Kasi malaki ang posibilidad mga kababayan na kapag ka inilabas yung pagkakakilanlan nung tao na nanalo po sa PCSO or sa Lotto mga kababayan, mapahamak po yung kanilang buhay. Ngayon mga kababayan, eto, balikan muna natin etong naging video ni Senator Rapi Tulfo para maliwanagan po yung iba. Kasi yung iba, yung mga taga-suporta ni Senator Rapi Tulfo, naiinis po sa atin. Sinasabi na bakit daw natin kinokontra yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon, eto i-play muna natin. Bigyan niyo po kami ng idea, Senator, sa inyong suhestyon para yung tungkol po dun sa PCSO, dun sa mga lotto winners. Ano ba dapat gawin sa mga ito? Dapat ba silang pangalanan? Dapat ba silang i-publicize? Kung akong tatanungin, I would prefer na may publish yung pangalan at ng mga winners. It all started nung minsan nagpalabas sa kanila. Kasi mga kababayan, kung iisipin natin ha, kung iisipin nyo po mabuti, yung sinabi niya na dapat i-publish, parang lahat ata or karamihan sa mga nagiging desisyon ni Senator Rapi Tulfo mga kababayan, kapahamakan ng ating mga kababayan. Katulad na lamang po, kung matatandaan ninyo yung ginawa natin ng reaction video nung nakaraang buwan, na kung saan yung mga kasundaluhan mga kababayan, nagpetisyon po laban po dito kay Senator Rapi Tulfo, gawa ng may isa nga pong sundalo na binawian ng buhay nung kasagsagan mga kababayan na nasa komplikadong sitwasyon. Tinawagan po nila at nilait pa ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon mga kababayan, eto namang isa niyang komento po dito na para daw sa kanya mga kababayan, ilabas yung pagkakakilanlan nung isang taong nanalo sa loto. Di ba mga kababayan, kung iisipin po natin, kapahamakan po yan sa mga kababayan po natin. Uulitin ko mga kababayan ha, doon sa pagtulong ni Senator Rapi Tulfo sa Artea, wala tayong problema doon. Ang maganda doon, nakakatulong siya mga kababayan, kahit sinasabi nung iba na may natatapakan po. Pero anyway mga kababayan, ang sa akin kasi, dito sa usaping ito, mali. Para sa akin ha, in my own opinion, mali yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na ilabas po talaga yung pagkakakilanlan ng mga taong nananalo sa loto, mga kababayan. Kasi mamaya, may ipapakita po ako sa inyo para maintindihan ng mga Tulfonatics. Ano po, ito, i-play pa natin. Ang website ng PCSO na isang babaeng winner, supposedly na isang winner, na naka-salamin, naka-face mask, tapos naka-sombrero, pati yung book inedit, pati yung muka, and all. So parang lokohan. Kaya marami mga netizens, mga tao ang tumaas ang kila, sabi, planted yung mga winners dyan. Para may iwasan na ito, if I were to be asked, dapat yan sabihin na at ipakilala kung sino yung mga winner. Kasi wala namang nasa batas natin. Wala sa batas natin na pinagbabawal yun. On the other hand, sabi naman ng PCSO, paano naman yung seguridad ng mga nanalo? Prone sila dun sa, pwede silang makidnap, pwede silang kasi hindi naman oras-oras mamomonitor nung sinasabi na itong si Senator Rapi Tulfo na dapat iminomonitor yung mga nananalo mga kababayan sa loto para masecure or masigurado yung kanilang kaligtasan. Hindi naman kasi minuminuto mga kababayan mamomonitor po yan. Ngayon, kaya po natin sinasabi na mali po talaga yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo dito kasi malaki ang posibilidad, gaya nga po ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi pa rin magbabago, na wala pang isang buwan o baka nga wala pang isang linggo kapag ka inilabas yung pangalan ng tao na nanalo dito sa loto mga kababayan, bawian po yan ng buhay. Agad-agad. Kasi pag-iinteresan po yan ng mga taong halang ang bituka
mga kababayan, at sanay gumawa ng masama para lamang po magkapera. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Extortan, etc. So, ito ang aking suggestion na sana magkaroon ng oversight committee yung Congress at Senate na para ma-monitor nitong Congress at Senate yung mga winners para sila ang taga-busisi at taga-tingin to make sure talagang totoong tao yung mga nanalo at hindi planted lamang ng kung sino-sino dyan sa PCSO. Ngayon, di ba naipakita ko na yan sa inyo noong nakaraan. Stop na natin dyan. Punta tayo po dito sa nakita kong balita. Yan. Ito po ay October 29, 2002, mga kababayan. Biruin nyo kung gaano nakatagal ng balitang ito at may kaso pala na ganito. Ito yung binabanggit sa atin nung isang nag-comment nung nakaraan. Nung tinalakay natin, yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na dapat ilabas yung pangalan. Kung makikita po ninyo, sabi po dito sa PhilStar, eto lotto winner is slain by robbers or magnanakaw. Ngayon, tinagalog ko na po yan para sa inyo, para maintindihan nating lahat. Ang sabi kasi dito mga kababayan, nanalo sa loto, napatay ng mga tulisan. Para sa milyon-milyong may hirap na Pilipino, ang pagkapanalo sa lottery ay nangangahulugan ng instant na mas magandang buhay. Sabi pa dito, ngunit para sa isang taxi driver ng Antipolo City na walang alam kung hindi kahirapan sa buong buhay niya, ang pagkapanalo ng jackpot ay nagdala sa kanya hindi lamang sa biglaang pagyaman, kung hindi pati na rin ng kamatayan. Bakit siya binawian ng buhay mga kababayan? Si Arturo Eufemia, 58, ay pinatay sa kanyang tahanan ng mga magnanakaw. 2 linggo lamang matapos ang naiulat na manalo ng kanyang asawa ng 19.6 million jackpot sa state run lottery. Sabi pa dito, 7 lalaki nakamaskara ang pumasok sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Antipolo bandang 1:00 ng madaling araw kahapon matapos ang karaniwang pag-iinuman ng biktima tuwing gabi at siya ay pagbabarilin mga kababayan, sabi ni Senior Police Officer Edwin Era. Biruin niyo mga kababayan binawian ng buhay yung lalaki matapos maulat na yung kanyang asawa ay nanalo ng 19.6 million. Ano po jackpot prize. Ngayon kung titingnan po natin, eto naiulat. Pero mga kababayan, wala pang 1 buwan, binawian po ng buhay. Kasi nga, pinagdakawan po sila, nagka-idea siguro mga kababayan, yung mga lalaking nakamaskara, yung mga magnanakaw para pasukin po yung bahay, mga kababayan, at tirahin na rin yung may-ari ng bahay para hindi sila maidemanda pa. Ngayon kung titingnan po natin, eto yung isang halimbawa na dapat po talaga hindi sabihin yung pagkakakilanlan nung isang taong nanalo sa loto. Kasi napakalaki ng posibilidad, mga kababayan, na once na sinabi mo yan sa public, talagang pag-iinteresan po yan ng napakaraming tao. Sabi po dito mga kababayan, basahin pa natin. Sumakay ang mga suspect, dala ang bagong Toyota Grandia van ng biktima at mga hindi pa matukoy na halaga ng pera. Isang kapitbahay na si Rico Guatno ang nagsabi sa mga mamamahayag na narinig niya ang kaguluhan at tumawag sa 117 police hotline para humingi ng tulong. Ngunit huli na nang dumating ang mga responding opisyal. Nakatakas na lahat ang mga suspect. Sabi pa dito, sana makita ito ni Senator Rapi Tulfo. Sinabi ng mga source ng pulisya na ang asawa ni Eufemia na si Leticia, 52, ay nanalo sa loto noong Oktubre 12, draw ng Lotto 642 online game na pinamahalaan ng Philippine Charity Sweepstake Office or etong PCSO. Kumuha siya ng 5 million na cash at dineposit ang natirang premyo sa isang bangko. Sabi pa dito, tila natakot na baka manakawan sila. Itinanggi ng mga Eufemia na nanalo sila sa loto na sinasabing kumita sila ng malaki sa pagbibenta ng ektarya ng walang ginagawang lupang pagmamay-ari nila. Sabi pa dito, gayon pa man sinabi ng isang opisyal mula sa sentral ng Lotto operation ng PCSO, isang babae mula sa barangay San Roque ng Antipolo City ang nakuha ng mga nanalong numero 13, 13, 19, 23, 25, 40 at siya ang nag-iisang nanalo ng jackpot. Biruin mo mga kababayan hindi po pinangalanan yon.
hindi po pinangalanan yon, binanggit lamang yung barangay, mga kababayan, ng taga PCSO. At ano nangyari mga kababayan? Nung binanggit yung mismong barangay, napatay yung asawa, ninakawan. Kita nyo ha, barangay pa lang yung binanggit. Hindi pa inilabas at hindi pa sinabay yung pagkakakilanlan. So ngayon, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo, tatanungin ko kayo mga kababayan, dapat ba na ilabas yung pagkakakilanlan ng isang tao na nanalo sa loto kung meron na palang kaso na ganito na kung saan barangay lamang yung binanggit mga kababayan at yung kasarian nung nanalo, binawian agad ng buhay yung asawa. Kita nyo po kung gaano katindi po nito. Sabi pa dito sabi pa po dito mga kababayan, gayunpaman, nakita ng mga pulis sa mga kapitbahay na ang pag-aangkin ng Eupemnia na mga instant na kayamanan ay napakabuti upang maging totoo. Nagmula si Eupemnia sa isang mahirap na pamilya at pinaniniwalaang walang trabaho nang nanalo ang kanyang asawa sa loto. Sabi ni Era, yung asawa ni Eupemnia, ni Arturo, at idinagdag pa ng biktima ay nagbahagi ng mga napalalunan sa mga kaibigan at kapitbahay. Ibig sabihin na malato po siya. Sabi pa dito mga kababayan, idinagdag ng mga kapitbahay na si Eupemnia ay nag-host ng isang inuman gabi-gabi sa nakalipas na 2 linggo. Mula nang gumuhit ng lottery, palaging may handaan dito araw-araw, sabi ng isang pulis, nang ipinagdidiwang niya ang kanyang ika-58 na kaarawan. Noong nakaraang Sabado nag-order si Eupemnia ng isang inihaw na goya at 4 na inihaw na baboy. At nakisaya kasama mga kamag-anak, mga kaibigan hanggang kinaumagahan, sabi pa nila. Sabi pa dito, si Eupemnia ay bumili ng kamakailan ng bagong Toyota Grandia na nagkakahalaga ng 1.3 million at sinisimula ng pagsasaayos ng kanilang bahay sa Nazarineville Subdivision na matatagpuan sa isang mahihirap na lugar ng Antipolo. Si Eupemnia ay kumuha ng hindi bababa sa 12 manggagawa para sa pagsasaayos, sabi ng pulisya. Sinabi rin ng mga mapagkukunan ng pulisya na si Eupemnia ay bumili din ng isang kalibre 45 na semi-automatic tila upang palayasin ang mga magnanakaw. Ngunit mga kababayan, kung titingnan po natin, kahit bumili siya ng 45 caliber mga kababayan, wala. Kasi nga, matitindi yung mga magnanakaw. Kasi mga halang yung bituka ng mga yan at gagawin ng mga yan ang lahat para makuha yung pera na napalalunan sa loto nung asawa ni Arturo, Eupemnia. Mga kababayan, ngayon, kung titingnan po natin, kung titingnan po natin mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na dapat ilabas yung pagkakakilanlan nung isang tao na nanalo sa loto? Kasi ito, may history na mga kababayan. May history na kung saan isa pong asawa nung nanalo sa loto binawian ng buhay at pinatay mismo sa sariling bahay nila. Kasi nga, bukod sa ninakawan na mga kababayan, talagang pinatay pa yung asawa niya. So yan ba yung dapat na gawin ng PCSO mga kababayan kung sakasakali ayon sa kagustuhan ni Senator Rapi Tulfo na dapat ilabas po yung pagkakakilanlan ng isang taong nanalo sa loto? Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, madaling sabihin na dapat mag-conduct lagi ng surveillance mga kababayan doon sa mga nanalo sa loto para ma-secure yung kanilang kaligtasan. Pero hindi po nila minuminuto magagawa po yan mga kababayan. Kaya nga mas mainam kapag may nananalo sa loto mga kababayan, dapat po talagang protektahan yung pagkatao nung nananalo sa loto. At wag nang banggitin mga kababayan yung barangay, banggitin na lamang po yung lalawigan at wag nang banggitin yung barangay. Kasi talaga mga kababayan, kung titingnan po natin, napakalaki po talaga ng posibilidad na kapag inilabas yung pagkakakilanlan, bawian po yan ng buhay. Ano po, at pag nakawan po yan, o di kaya naman kidnapin mga kababayan, kidnap or ransom, or di kaya naman mga kababayan, extortion. Ano po, ngayon kung titingnan po natin, ayan po yung isang halimbawa at patunay na talagang hindi pwede na mangyari yung gusto ni Senator Rapi Tulfo. Mga kababayan, ano po, anyway, punta na po tayo mga kababayan dito sa iba pang balita na nakita po natin. Ito, pakinggan muna natin to bago tayo pumunta sa main topic po natin. Ito, pakinggan po natin ha. May isa kasi tayong kababayang Pilipino na na-interview mga kababayan patungkol po dito kung sino yung mas magaling mamuno.
kung eto bang si Duterte or etong si PBBM. Mga kababayan, so ngayon, pakinggan po muna natin etong komento ng isang normal na kababayan po nating Pilipino. Ano po ito, pakinggan po natin. Kung sino yung presidente, yun na yung para sa akin yung nandyan na. Kasi yung Duterte, tapos na yung term niya eh. Yung mga tao, kung ako mapili, siyempre si Bongbong Marcos na eh. Kasi nandyan na yan. Yan naman yung mga ganyan na mga tungkulin nila, hindi naman yan minamadali. Kumbaga, dahan-dahan lang yan eh. Nakikita naman kung ano yung ginagawa niya. Kasi ang tao kasi, kung... Tingnan nyo mabuti ha. Buti pa nga yung mga taga-suporta ni PBBM. Yung mga loyalists, alam nyo kung bakit? Matatalinong sumagot, mga kababayan. Eh yung iba nga dyan, mga abogado na. Nagtapos ng abogado, anong ginagawa? Sumasama sa rally at doon nagwawalang hiya. Mga kababayan, wala akong pinapangalanan ha. Doon nagwawalang hiya at yung kanilang panaginip at imagination, mga kababayan, sinasabi nila sa rally, isang ka ba naman nagkatala? Isang abogado na naging kilala pa, mga kababayan, isisigaw doon na si Sara yung presidente. Eh hindi naman ang kandidato si Sara bilang presidente, mga kababayan. Saan ka nagkatala? Ipagsisigawan mo, abogado ka pa naman. Si Sara presidente, eh hindi nga yung kumandidato sa pagka-presidente. Tapos yung mga amo mo sasabihin, hindi sila naghahangad sa kapangyarihan. Wala silang balak na angkinin yung kapangyarihan. Eh ano yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan? Yung pag-rally-rally po nila ngayon, napilit nilang pinabababa sa pwesto itong si PBBM. Diba pag-angkin ng kapangyarihan yon? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kung ano yung sinabi ng Pangulo natin, gusto nila madaliin eh. Hindi naman yan minamadali. Oo, dahan-dahan lang yan eh. Parang ano yan eh. Parang naghahanap buhay ka. Pag hindi ka masipag, hindi ka yayaman. Tama! Pero masipag ka, yayaman ka. Ganun lang ka, ano yan. Oo, nasa tao lang yan. At saka nasa presidente yan. Kung talagang gusto niyang tumulong sa mga tao, nasa isip lang niya yan. Hindi naman niya pwedeng madalhin eh. Ang mga tao kasi, ang sinasabi nila, si Bongbong Marcos wala nakagawa. Pero sa totoo, nasa puso niya yan eh. Yung table na para siya makatulong sa mga mahihirap, nandyan lang yan eh. At saka kung para sa akin, yung mga sinasabi nila na sinisiraan si Bongbong Marcos, wala yan. Wala silang magagawa. Siya ng presidente eh. Tama! Yun lang, maraming salamat. Oh, kita nyo yung sabi ni Kuya? Nasa sa isip lang yan ng ating presidente. Hindi naman kasi porket sinabi ni PBBM ngayon, mga kababayan, bukas may result na yan. May kakalabasan na yan. Mga kababayan, hindi pwedeng mangyari yon. Na kung ano yung sinabi ngayon, isang tulog mo lang, nandyan na yung sinabi. Kung si Digong nga, mga kababayan, hindi niya nagampanan yung 3 to 6 months na malilinis niya ang bansa sa ipinagbabawal na gamot, eh dapat hintayin din natin, mga kababayan, yung resulta ng ginagawang trabaho ni PBBM ngayon. Hindi natin pwedeng husgahan eh. At hindi ninyo pwedeng sabihin, mga kababayan, lalo na ha, yung iba dyan, yung mga DDS, na kung hindi dahil kay Sara, hindi mananalo si PBBM. Isipin nyo din po, yung mga nagsasabi dyan na binudol ni PBBM dahil ginamit ni PBBM si VP Inday Sara Duterte, eh sana maisip nyo rin na hindi mananalo si VP Inday Sara Duterte kung wala yung mga taga-suporta ni PBBM. Kung hindi sila nagsanib pwersang dalawa, mga kababayan, malabong manalo si VP Inday Sara Duterte. Alam naman po natin, mga kababayan, kung gaano kalakas yung mga pinklawan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na binudol ni PBBM kasi ginamit si VP Inday Sara Duterte, isipin nyo rin na pag kami, mga loyalists, mga kababayan, yung nagsalita na binudol kami ni Sara, eh baka bumalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Diba? Ganun lamang po kasimple. Eto pa, mga kababayan. Tingnan nyo ha, dito talaga ako napaisip. Dito sa isa pang video na nakita natin. Hindi pa ito yung main topic natin. Patikim pa lang yan, mga kababayan. Eto. Biruin nyo ha, alam nyo yung confidential fund, yung 125 million na naubos ng 11 days at hindi alam kung saan nagamit, kung saan dinala, kung nagkataon pala na nasunod etong hinihingi ni VP Inday Sara Duterte na 100 billion, mga kababayan, para daw masolve yung buong problema ng DepEd, eh baka nga din tayo sa huli. Ano po ngayon? Ito, panoorin po natin. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give me 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Naniniwala kayo doon? Mga kababayan, naniniwala kayo doon?
na kung sakali nabigyan si BP Inday Sara Duterte ng 100 billion, lahat ng buong problema ng DepEd kaya niyang isolve sa loob ng 6 na taon. Yun nga pong 125 million na ubos ng 11 days at hindi nga alam kung saan napunta. Mga kababayan, paano na lang kaya kung naibigay nga yung 100 billion? Saan mapupunta yan? Mga kababayan, yan po yung tanong ng sambayan ng Pilipino. Kasi itong bidyong ito, ipinasa lang din po sa atin ito, mga kababayan. Kaya nga ang tanong natin dito, paano na lang kaya kung naibigay nga yung 100 billion? Mga kababayan, ano na lang kaya ang mangyayari sa DepEd? Paano na ang kinabukasan ng mga kabataan na nag-aaral? Di ba mga kababayan, kung yun ng 125 million na ubos ng 11 days, di natin alam kung saan napunta mga kababayan, paano kung sakaling napapunta sa mga kamay niya yung 100 billion. O baka sabihin ng iba, fake news na naman yan ha. O sabi dito, ni Natalie Steed, ayan, ako Jake nabudol ni Sara because of BBM, I vote Sara Mau, useless na BP, resign ka na lang. Di ba biruin nyo mga kababayan, baka nga magulat tayo kung napasa kamay niya yung 100 million sa loob ng 20 days, baka ubos din. Mga kababayan, kung yun ngang 125 million na ubos ng 11 days, eto taningan natin 1 month ubos to. Di umano, mga kababayan. Kaya nga biruin nyo, ang laki ng hinihingi niya 100 billion. Mga kababayan, para maresolba lahat ng problema sa DepEd sa loob ng 6 na taon. Ang laki ng budget mga kababayan. Anyway, ipinakita ko lang naman sa inyo kasi ipinasa po yan ng mga netizens sa atin. Ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Ako nagtatanong lang naman. Mga kababayan, napakalaki naman ng 100 million. Kung tutusin nga mga kababayan, yung 50 billion, sapat na para mapaganda at maisaayos ang DepEd mga kababayan. Pero yung 100 billion para masolve mga kababayan, yung buong problema ng DepEd, parang napakalaki naman. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Ano po ngayon, punta na po tayo dito sa next topic po natin. Eto, sa main topic po natin. Kung matatandaan nyo, natalakay natin itong patungkol kay Mayora ng Banban, Tarlac mga kababayan, na si Mayora Alex Goo, na kung saan walang pagkakakilanlan, walang diploma, walang medical record mga kababayan at hindi alam kung saan nakatira. Tapos eto may nakita pa akong balita na kung saan natanong po etong si Mayora Alex Goo kung paano siya nanalo bilang mayor ng Banban Tarlac. Yun pala mga kababayan, tinulungan pala siya ng previous administration. Ibig sabihin, kaya nakapasok etong si Alex Goo dahil tinulungan po ng administrasyon ni Duterte. Ano po ngayon? Eto mga kababayan, pakinggan muna natin itong isang balita na nakita natin na kung saan mga kababayan, yun pala pong kasosyo sa negosyo nitong si Mayora Alex Goo ay isa pala pong pugante. Di umano. Mga kababayan ito panoorin po natin. Yung mga inconsistency lead to more speculation. Sa akin, ang inisip ko dyan talagang konektado siya sa Pogo. Dahil yung dokumento, yun ang itinuturo. Meron pang isang instance doon sa dokumento na ang partner niya, pugante. Kita nyo ang sabi dito ha. Ito daw si Mayor Alice Goo, kasosyo pala po doon sa Sanaraid na Pogo. Ano po dito sa may Banban Tarlac. Ngayon mga kababayan, yun palang kapartner nito sa negosyo ay isa pala pong pugante. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, ako talaga nagtatanong ako. Paano siya nanalong mayora kung biglaan na lamang siyang sumulpot at naging matagumpay na negosyante at naging matagumpay na mayora? Nanalo mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, dun pa lang sa pagpasa niya ng COC, dapat ibinasura na po yan ng COMELEC. Pero nakakapagtaka po dito, bakit hinayaan ng COMELEC na makapasok at manalo bilang mayora yung isang taong walang pagkakakilanlan, walang diploma dito sa Pilipinas mga kababayan, hindi alam kung saan ang tirahan at walang medical record. So paano po yan nanalong mayora? At bakit po pinayagan niya ng COMELEC nung nagpapasa po yan ng kanyang COC? Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. So kung ikaw ba papasok ka sa isang negosyo, partner tayo, hindi mo alamin kung ano yung mga background mo.
Hindi mo alam. Tama, bago ka pumasok sa isang negosyo, dapat magba-background checking ka muna. I-check mo yung kasosyo mo o yung nakikipagsosyo sa'yo kung yung kanyang background mapapagkatiwalaan at ayos yung kanyang record. Pero mga kababayan, na nakakagulat kasi dito, kaya pinagtuunan nito ng pansin ni Win Gatchalian, mga kababayan, at saka nitong si Senator Risa Hontiveros, kasi nga kahinahinala na po yung pagkatao. Yung negosyo kahinahinala, mga kababayan, at talagang konektado dun po sa na-raid na Pogo. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, bago ka pumasok dapat sa isang negosyo, iba-background checking mo muna yung kanyang pagkatao. Pero dito mga kababayan, sinasabi ni Senator Win Gatchalian na ito pong kakasosyo ni Mayor Alice Goo ay isa pong pugante. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Alamin ito, pugante tayo. No? Basta pasok mo lang. Kalahati ito. Kalahating mabuti kung minority ka, 1%, 2%. Okay lang. Pero kung kalahati sa'yo, alamin mo muna kung sino yung mga partner. Tama! Ang Pogo pa ngayon nagagamit para cyber attacks. Baka ngayon, they're moving from scamming to cyber attack in our own country. In our own country. Dapat maging, tingnan natin yung angulo na yan. Dahil baka sa loob ng sarili nating bansa, hinahack tayo. Tama! Kasi nakakagulat. Nakakagulat kasing isipin mga kababayan, baka nga mamaya di umano, yung mga yan ay mga espiya po ng China dito po sa ating bansa. Alam nyo, ayaw ko mag-red tagging ng ganon. Pero kung titingnan po natin, dun sa pagtatanong kasi ng mga senator na nagko-cross-examine dito kay Mayor Alex Goo, mga kababayan, makikita nyo po talaga, wala siyang maisagot na maayos. Hindi niya alam kung saan siya nakatira. Hindi niya alam kung nagkaroon ba siya ng diploma nung nag-aaral siya. Kasi sabi niya, dire-diretso lang. Tapos na nakakapagtaka pa dito, walang pagkakakilanlan, hindi kilala ng mga taga-Tarlac, mga kababayan, bigla ang nanalong mayor. Ano po, yun yung nakakapagtaka. Kasi mostly, gaya ng sabi ko sa inyo, nung nakaraang live po natin, kung sino yung kilala sa inyong lungsod, mga kababayan, na talagang yung lolo naging mayor, yung lola naging mayor, yung anak naging mayor, yung asawa ng kanyang anak naging mayor, hanggang sa yung mga anak, mga apo na naging mayor. Yun po kasi yung mostly na nanalo, mga kababayan. At yung mga bagong pangalan na umuusbong, malabo niyang matalo ng ganun kadali yung pamilya, mga kababayan, na sabihin na lang natin na political dynasty. Ano po ngayon, kung titingnan po natin, nakakapagtaka po talaga. Kahit sinong senador na mag-iimbestiga po dito, talagang magugulat. Walang pagkakakilanlan, nanalong mayor ng Banban Tarlac. At nakakapagtaka pa nga dito, hindi pa nga natin alam kung kilalang kilala ito doon sa lugar na yon. Ngayon, medyo naliliwanagan na nung pinapanood natin ng paunti-unti ito mga nakikita po nating video. Ito, panoorin pa natin mga kababayan. Ito pang isang video na nakita po natin, yung investigasyon sa Senate. Negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Di ba napakaliwanag? Kasi ang tanong dito ni Senator Risa Hontiveros, nakakapagtaka, unang subok ng negosyo, nagtagumpay. Unang subok din ng pagtakbo bilang mayor ng Banban Tarlac, nanalo, nagtagumpay. Ano yung sagot ni Mayor Alex Goo, mga kababayan? Tinulungan siya ng mga kaibigan niya, tinulungan siya ng previous administration. Ibig sabihin, tinulungan siya ng administrasyong Duterte. Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo mabuti kung gaano kadami na mga Chinese na walang gaanong pagkakakilanlan, di umano, yung nakakapasok po sa ating bansa nang dahil sa previous administration. Di ba dapat ito yung tinututukan mo, Senator Bato de la Rosa? Di ba dapat isa ka? Sabi mo pa nga kay kay Senate President Juan Miguel Zubiri, solid ka kay Duterte, pero sa puso at isip at kaluluwa mo, talagang anti-China ka. Kung anti-China ka, dapat tulungan mo na mag-imbestiga si Senator Risa Hontiveros patungkol dito. At dapat makiisa ka sa pagpapaban sa Pogo dito sa ating bansa. Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, eto na nga lang mismong sinabi na dito, tinulungan siya ng previous administration. Ibig sabihin, yung administrasyong Duterte ang tinutukoy po dito. Hindi naman sinabi current administration, previous yung sinabi dito. Ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Ako, na-delay din ako mga kababayan pero hindi naman inabot ng 17 years old. 6 months lang daw. 6 months lang daw mga kababayan. Sobrang OA na pagka inabot ka ng 17 years old, yung pagkaka-delay ng ng registration ng birth certificate mo. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Nako! Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then... alam niyang sa bahay siya ipinanganak pero hindi niya alam yung address ng bahay niya. Ito, pupusta ko lahat ng mga tao or karamihan sa mga tao na nanonood sa atin ngayon. Pagpalagay natin yung 1,000 na nanonood sa atin ngayon mga kababayan, alam nila yung nangyayari sa kanila pamula nung pagkabata po nila hanggang sa tumanda sila ngayon. Alam nila kung saan sila pinanganak at alam nila kung saan sila nakatira. Kasi ako mga kababayan, gaya ng sabi ko nung nakaraang live natin, kahit ipakwento mo sa akin pamula nung pagkabata, talagang alala ko pa hanggang ngayon. Mga kababayan, kaya nga imposibleng paniwalaan or paniwalaan natin yung sinasabi niya dito na alam niya, sinabi sa kanya na sa bahay siya pinanganak pero hindi niya alam kung saang bahay yon, kung saan siya nakatira. Ako nga, kung ipapakwento mo sa akin, pamula nung nagpalipat-lipat kami, alam ko pa lahat ng address ng mga inalsa naming bahay. Di ba, eto, naging mayora pa. Hindi alam kung saan siya unang nanirahan. Hindi niya alam kung saan siya tumira dito sa Pilipinas. Hindi niya alam kung bakit na late register yung kanyang birth certificate. Di ba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Yan pa. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college. Sabi nga dito ni Lynn Ordunes, Sir Jake, may mga walang certificate sa PSA, pero nakaregister sa munisipyo kung saan ka ipinanganak. Lookout naman ng civil register dahil di sila nakasubmit sa PSA. Opo, meron nga ganon mga kababayan. Pagka hindi makita sa PSA yung inyong record, pumunta kayo ng pinakamalapit na civil register sa inyong lugar. Sa may munisipyo lamang yun mga kababayan ng inyong lungsod. At pumunta kayo doon, pumila kayo doon, may hihingin lang sa inyo na mga documents mga kababayan, mabibigyan na po kayo agad, napakabilis kumuha nun. Kaya nga mga kababayan,
kung etay, pagpalagay natin, taga Banban Tarlac, piyado may record to sa civil register mga kababayan ng Banban Tarlac kung kailan siya ipinanganak doon. Pero kung late register siya, ang lalabas talaga dyan mga kababayan, babagong rehistro pa lamang yung kanyang birth certificate. Ngayon kung titingnan po natin, kung ako tatanungin nyo, in my own opinion, tingin ko sa China to ipinanganak. Sa akin kung ako tatanungin nyo, opinion ko lang naman. Hindi ko naman siya i-judge. Pero para sa akin, kung hindi niya alam yung pinanganakan niya na lugar dito sa ating bansa, ibig sabihin baka sa China alam niya kung saan siya ipinanganak doon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? College po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school? Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Nako! Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Nako. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Tuloy na agad natin yan dito mga kababayan. Modus. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool, meron kaming homeschool provider. Kasi nakakapagtaka dito mga kababayan, ang galing nila mag-Tagalog, no? Ang bibilis nilang magsalita ng Tagalog. Ngayon kung titingnan po natin, eto base lang naman sa mga netizen mamaya ako sasabihin yung opinion ko. Ang sabi kasi ng mga netizen, baka ang pinag-aralan lang nila pagtatagalog po dito. Or di kaya naman mga kababayan, baka sa China, may paaralan talaga doon na itinuturo yung pagtatagalog. Para yung mga nag-aaral doon, di umano, mga kababayan, pagka master na nila yung pagtatagalog, papadala dito sa Pilipinas tapos di umano magiging espiya ng ating bansa. O di kaya naman mga kababayan, ilalagay doon sa mga negosyo nila dito like Pogo. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, naghanap tayo mga kababayan ng mga pwede nating makita. Ano po, tanggalin ko lang to. Na mga pwede nating makita ng mga bagay na di umano mga eskwelahan sa China na baka itinuturo doon yung pagtatagalog. Pero hindi naman totally ko sinasabi na itinuturo doon. Baka lang naman. Kasi may nakita po tayong balita na kung saan, eto daw pong si Duterte. Yan, Duterte to inaugurate school in China for nanay suling. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy dito na suling. Soledad Duterte, nanay ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung titingnan po natin, Tagalogin ko na para sa inyo para maintindihan po ninyo. Ang sabi kasi dito mga kababayan, meron palang itinayong eskwelahan. Biruin nyo kung gaano kalakas si Duterte sa bansang China. Nagpatayo ng eskwelahan dito po sa bansang China na nakapangalan po sa ina, sa magulang
ni dating Pangulong Duterte. Ano po, na kung saan mga kababayan, ang layunin daw po ng eskwelahang ito, ng paaralang ito, para yung mga gustong matutong mag-Chinese na mga Pinoy, mga kababayan or mga dayuhan, dito daw po mag-aaral. Pero mga kababayan, ang tingin po dyan ng karamihan sa ating mga netizen na baka di umanong itinuturo po dito yung salitang Tagalog sa mga Chinese. Ano po, di umano. Mga kababayan ha, di umano. Ngayon, kung titingnan po natin, ang sabi po kasi dito, eto yan, Duterte nagpasinaya ng paaralan sa China para kay Nanay Suling, Manila, Philippines. Hindi itinago ni Pangulong Duterte ang matibay na ugnayan niya sa kanyang yumaong ina na si Soledad, na kilala rin bilang Nanay Suling, na isang tagapagturo. Kaya naman, sinabi ng Pangulo na bibisita siya sa Fujian sa China para pasinayaan ang school building na itinayo ng University of Fujian bilang parangal sa kanyang ina na namatay noong 2012. Ang nakakapagtaka dito, bakit magpapatayo ang China ng paaralan doon para sa nanay nitong si Duterte? Di ba mostly mga kababayan, kapag yung isang bansa ay magpapatayo ng isang paaralan tapos ipapangalan doon sa isang tao, di ba dapat ang ginagawa nila, eto opinion ko lang naman, ang ginagawa nila, ipinapangalan po nila sa isang tao na may malaking kontribusyon doon sa kanilang bansa or doon sa kanilang lalawigan, mga kababayan. Ang nakakapagtaka po dito, hindi ko man lubos isipin, hindi natin masasabi kung ano yung kontribusyon nung nanay ni dating Pangulong Duterte dito po sa Fujian, China. Kasi ang sinasabi po dito, parangal sa ina ni dating Pangulong Duterte na namatay noong 2012. Mga kababayan, paano bibigyan ng parangal ng China itong nanay ni dating Pangulong Duterte? Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, sakalang binibigyan ng ganitong klase ng pagkilala yung isang tao sa isang bansa, mga kababayan, kung malaki yung kanyang nagawang kontribusyon. Pwera na lamang mga kababayan kung etong pagtatayong ito ng paaralan na ipinangalan sa nanay ni Duterte ay may kapalit po dito sa Pilipinas. Ako po ay nagtatanong lang, hindi ako nag-aakusa. Ano po, kasi biruin nyo ang isa kasing bansa hindi basta magtatayo yan kung wala silang kapakinabangan dyan or kung walang kapalit yan. Kasi sobrang lakas naman ni Duterte sa bansang China para pagawaan ng eskwelahan ay papangalan pa sa kanyang nanay. Ano po ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Eto pa. Ito ay magiging isang bagay sa isang lugar. I'm proceeding to Fujian because University Fujian, they built a building in honor of my mother. Sabi ni Duterte sa oath-taking ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa Malacanang, Kamakalawa. Yan po yung sabi dyan, mga kababayan. Sabi pa dito, sinabi ng Pangulo na ang gusali na ipinangalan sa kanyang ina ay para sa mga dayuhang estudyante na gustong mag-aral sa China. Eto tanong ko, mga kababayan, may naipagawa na ba na eskwelahan dito sa Pilipinas si Duterte nung siya ay presidente na nakapangalan po sa mga Duterte na makakatulong sa mga Pinoy? Mga kababayan, kasi biruin nyo kung naiisip niya yung mga dayuhan na mag-aaral dun sa China, dapat iniisip mo din yung mga Pinoy na makakapag-aral pa sana at madadagdagan yung kaalaman dahil sa ipapatayong eskwelahan na kahit nakapangalan sa inyo. Pero na lamang, mga kababayan, kung talagang malakas ng sobra etong si Duterte dito po sa Chinese. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, sinabi ng Pangulo na ang gusali na ipinangalan sa kanyang ina ay para sa mga dayuhang estudyante na gusto mag-aral sa China. Nakatakdang bumiyahe si Duterte sa China sa katapusan ng buwan para makipag-usap sa dalawang panig kasama si Chinese President Xi Jinping at pasayahin ang Gilas Pilipinas sa 2019 FIBA World Cup sa Passion City. Naalala niya kung paano naging respetadong guro ang kanyang ina noong 1950s. Si Soledad noon ay naging civic leader sa lungsod na kasangkot sa iba't ibang advokasya kabilang ang wastong pamamaraan ng pagsasaka sa kanyang modelong sakahan sa timog ng lungsod. Sabi pa dito, tanungin mo yung taga Davao. Yung mga taga Davao dito, teacher, Manila ang nanay ko, 1951. As those from Davao, my mother was their teacher in 1951. Noong naorganisa ang paaralang iyon, isa sila sa mga pioneer teacher, nanay ko
ay aking ina, dagdag ng Pangulo. Sabi pa dito, bumisita at umiyak si Duterte sa puntod ng kanyang mga ama at ina nang yumaong gobernador ng Davao na si Vicente Duterte nang nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong Mayo 2016. Mga kababayan, ngayon kung titingnan po natin, hindi kaya mga kababayan, ako nagtatanong lang ulit ako, hindi kaya mga kababayan, kaya itinayo etong eskwelahang ito, di umano, dahil mga kababayan, dyan sinasanay yung ibang mga Chinese at tinuturuan magtagalog. Para pagka-master na yung pagtatagalog, di umano, mga kababayan, ipinapadala po dito sa Pilipinas para maging di umano espiya or di kaya naman ilagay dun sa kanilang mga negosyo tulad ng mga pogo. Ano po, kasi kung makikita po natin, yung ibang mga dayuhan dito, yung ibang mga Chinese, talagang sobrang bihasa na sa pagtatagalog. Ano po, na kahit iilang buwan pa lang or iilang linggo pa lang naninirahan dito sa Pilipinas, sobrang bihasa na sa pagtatagalog. Ngayon, hindi kasi maiiwasan mga kababayan na magtanong yung mga tao ng katulad po nung itinatanong ko ngayon. Kasi kung titingnan po talaga natin, talagang kahina-hinala. Pero may kwento daw po yan. Eto, panoorin po muna natin. Tapusin muna natin na itong kay Senator Risa Hontiveros. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yun dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national, doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya, importante yung pending na tanong kung iyon kay Mayor Guo. At saka dapat maitanong kay Mayor Guo kung sino yung tumulong sa kanya na manalo sa pagka-mayor. Ano po, kasi mga kababayan, nakakapagtaka lang. Biglang umusbong yung pangalan tapos biglaan ding nanalo. At saka nakakapagtaka pa dito mga kababayan, hindi ba nakita ng COMELEC mga kababayan yung kanyang COC? Kasi kung etong si Mayor Guo, mga kababayan, talagang nag-apply ng COC, dapat makikita po ng COMELEC yan. Kasi ang pagkakaalam ko, bawal maging public servant mga kababayan ng ating gobyerno or bawal maging mayor mga ganon yung isang dayuhan. Dapat ang mayor pa rin talaga mga kababayan or mga gobernador, congressman, senator talagang lehitimong taga-Pilipinas. Yan po yung pagkakaalam ko. Mga kababayan, kapag kadayuhan ka, napakalabo na magkaroon ka ng posisyon na katulad ng posisyon na hinahawakan po ngayon ni Mayor Alex Goo. So ngayon, dapat matukoy din dyan yung mga tumulong nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte para makapasok dito sa bansa ang katulad ni Alex Mayor Goo. Ano po ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin dito sa balita na nakita din natin. Ano po, na kung saan, may history pala mga kababayan kung bakit naitayo yung eskwelahan dito po sa may Fujian, China. Ano po, na nakapangalan sa magulang ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, i-play na po natin. Galing po ito kaya Archlight. Ipinost po ito noong January 20, 2022. Isang kolehiyo sa China, hinango ang pangalan sa ina ni Pangulong Duterte. It's time, Solidars! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Normal na kagawian ang pagpapangalan sa mga paaralan mula sa mga taong nagkaroon ng importanteng contribution sa lipunan o di kaya naman sa mismong paaralan. Napakinggan nyo ba yan mga kababayan? Napakahalaga na maipangalan po yung isang universidad, isang lugar. Kaya nga kung mapapansin nyo, dito sa Pilipinas may mga Marcos Highway, Ninoy Aquino International Airport, mga kababayan. Di ba kung titingnan po nating mabuti,
Sinasabi po dito, ipinapangalan or nagtatayo ng isang eskwelahan na nakapangalan doon sa isang tao na may maganda or may magandang naiwan na kontribusyon sa isang bansa. Kaya nga ako nagtataka kung ano yung naging kontribusyon ng nanay ni dating Pangulong Duterte sa China, kung bakit nakapagpatayo po doon ng eskwelahan na nakapangalan po sa magulang ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Madalas, tulad dito sa Pilipinas, mula sa ating mga bayani, mga tumatak na presidente o yung may mga naiambag sa kanya-kanyang lugar. Ngunit sa China, may isang eskwelahan doon na sa halip ay ipangalan sa pinagpipitagang mga tao sa kanila, abay isang karangalan na ito ay ipangalan sa ina ng ating presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay ang Soledad College of Fujian University na makikita sa Fujian Province, China. Ang isang gusali naman dito na merong 5 palapag ay tinawag na College of Fujian Normal University. Fujian pala, Fujian, hindi pala Fujian, Fujian. College of Fujian Normal University, Soledad Roa Duterte Memorial Building. Mga kababayan, ito nga yung nakakapagtaka dito. Nagtataka talaga ako dito kung ano yung kontribusyon ng nanay ni dating Pangulong Duterte para maitayo yung eskwelahan doon. Kaya nga kung iisipin po natin, siguro naman hindi naman mga uto-uto ang mga Chinese, di umano, hindi ko nalalahat na basta na lamang magpapatayo ng walang dahilan. Ang tingin ko dito mga kababayan, baka may kapalit. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Soledad Roa Duterte Memorial Building. Ang ina ni Pangulong Duterte ay nagngangalang Soledad na dating naging guro at kalaunay naging aktivista. So bakit nga ba ipinangalan sa kanya ang paaralan ito? Para sa kaalaman ng lahat, ang Soledad College ay makikita sa loob ng Fujian Normal University na naitayo sa pamamagitan ng Chinese tycoon na si Jose Ko na nagpaunlak ng $20 million noong 2017. Ang paaralan na ipinangalan nga sa yumaong Soledad Roa Duterte na kilala bilang si Nanay Suling. Sinasabing nagmula dito ang kanyang angkan ng mga Chinese immigrants mula sa Fujian. Parang ang sinasabi po kasi dito, mga kababayan, parang yung angkan nung nanay ni dating Pangulong Duterte ay nagmula po dito sa Fujian, China, mga kababayan. Ano po, yung mga immigrant, mga kababayan. Kaya ang dahilan kung bakit nagawa yung eskwelahan dito po sa Fujian, China, ano po at ipinangalan sa nanay ni dating Pangulong Duterte kasi nga yung angkan nitong si Nanay Suling, di umano, ay nagmula daw po dito sa Fujian, China. Mga kababayan, so ibig sabihin, kung yung angkan nitong si Duterte or na itong angkan nitong nanay ni Duterte, mga kababayan, ay nagmula sa Fujian, China, ibig sabihin may lahing Chinese itong si Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa paaralang ito, eksklusibong nag-aaral ang mga estudyanteng Pilipino na gustong magkaroon ng graduate study sa China sa tulong na ibinibigay nitong scholarship grant na pinondohan ng Philippine-China Friendship Fund. Sa ngayon, isa ang China sa mga nangungunang bansa sa scientific at academic research at sa pagkakatatag ng paaralang ito, malaking tulong ito para sa mga Filipino scholars. Ang mga maswerteng Filipino students dito ay mayroong free tuition at accommodation. Nakakatanggap din sila ng monthly allowance na 1,200 yuan o mga nasa 15,000 pesos. Para sa karagdagang kaalaman at kung gusto mong maging scholar, makipag-ugnayan lamang sa Facebook page ng Soledad College. Diba na-interview minsan itong si Duterte at sinabi naman ni Duterte kung gaano ka-importante sa kanya at kung gaano niya kamahal yung mga Chinese. Yung pala mga kababayan, itong si Duterte ay may lahi pala pong Chinese. Ano po, kasi mga kababayan, yun daw nanay ni Duterte ay nagmula sa Fujian, China, mga kababayan, bago naging immigrant. Siguro dito sa Pilipinas. Ngayon, kung titingnan po natin, talagang hindi nakatakataka mga kababayan kung bakit sa lahat ng issue na may kinalaman sa China, talagang wala po silang nasasabi. Dahil mga kababayan, yun pala pong mismong angka ng kanilang nanay, di umano, nagmula po sa Fujian, China. Ito pa yung dahilan mga kababayan, kaya nagawan ng isang eskwelahan na nakapangalan po sa nanay nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga pala mga kababayan, kung titingnan nyo po, di ba nabalita dati na may mga ilang Pinoy na ipinapadala po sa China at pinag-aaral doon, mga kababayan, at pinopondohan. May mga balita pa nga dati, mga kababayan, na di umano, may mga ilang Pinoy or yung mga
Duterte writer at saka mga Duterte influencer ang talagang ine-educate. At may mga lingguhan na pumupunta ng China siguro para doon mag-aral or i-educate mga kababayan kung ano po yung gagawin po nila sa Pilipinas. Kaya nga ako mga kababayan talaga nagtatanong lang naman na baka di umano kung etong si Ma'am Alex Go ay hindi dito nag-aral mga kababayan, baka sa China siya nag-aral at tinuruan lamang po siya na magtagalog po doon. Yan po yung nakikita ko mga kababayan sa ngayon. Ano po, pero hindi ko naman pwedeng i-judge agad etong si Mayor Alex Go. Pero yun sa akin, yung sarili kong opinion, yan po yung nakikita ko sa ngayon. Kung hindi niya alam kung saan siya nag-aral dito sa Pilipinas at wala siyang diploma dito, walang medical record, malaki ang posibilidad na baka sa China yan nag-aral. At doon siya tinuruan magtagalog, saka pinapunta ng Pilipinas at inihanda para maging isang mayora or magkaroon ng posisyon sa gobyerno para hawakan yung isang lungsod or isang lalawigan dito sa bansang Pilipinas. At para ma-monitor din mga kababayan, di umano yung galaw at hakbang natin sa kung ano man yung aktibidades natin dito sa Pilipinas para protektahan yung ating ekonomiya at para protektahan yung ating mga teritoryo. Ano po ngayon mga kababayan, mega love shoutout po kay Ma'am BMB Angelita de Guzman. Mega love shoutout po, thank you po sa pakape. At saka dun sa kanina, mega love shoutout din po. Anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa po natin. Kayo po, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa paaralan na ipinangalan sa nanay ni dating Pangulong Duterte at sa isang mayora ng Banban Tarlac na walang pagkakakilanlan at hindi alam kung saan nag-aral dito sa Pilipinas. Ano po, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan.